Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Oh, great day, mabuhay! Isang mapagpala at mapagpalayang araw na ito, mga ka-AI, mga authentic innovators. Welcome sa AI Talks with the Voice Master. Ako po si Pocholo De Leon Gonzales, the Voice Master of the Philippines. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting pero madalas nakakatakot pakinggan, ang tantananan! Singularity. Narinig mo na siguro yan. Ang singularity daw ang panahon na ang artificial intelligence ay magiging mas matalino pa kaysa sa tao. Parang pelikula, di ba? Pero mga ka-AI, hindi ito science fiction ha. Nangyayari na ito ngayon. Ayon nga sa aking tito, na si Ray Kurzweil. Yan. Darating daw ito sa taong 2045. Wow. Ilang taon na ako nun? 20 years from now. Pero kung tutusin, nagsisimula na ang paglalakbay natin papunta ron. Kasi sabi nga ng iba, ang singularity ay hindi isang malaking pagsabog ng teknolohiya, kundi isang tuloy-tuloy na pagdaloy parang tubig. Hindi mo marinig kung kailan nagsimula, pero ramdam mo na kapag ito'y hinawakan mo na. Sa madaling salita, habang iniisip ng iba na darating pa lang tayo dito sa Pilipinas, kasama na sa pagbabago. AI is already part of our daily lives. Mula sa cellphone mo, sa ChatGPT, sa TikTok filters, sa translation tools, hanggang sa mga AI voices na ginagawa namin sa Creative Voices. Nabobosesan niyo ba ako? Di ba? Halos yung boses ko yung gamit na gamit sa lahat ng TikTok, mga Instagram, no? Kasi ako lang kasi ang nag-develop at nag-machine learn ng boses na professionally done. At karamihan nga mga sa advertising ginagamit yung boses ko. Ngayon, This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. ayan! Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin ng singularity para sa mga Pilipino? Para sa akin, ito ay panahon ng pagkakataon kasi kung tutusin, AI adoption ngayon ay 8 beses na mas mabilis kaysa sa internet noon. Isipin mo yan ha, ilang taon bago naging common ang internet. Pero ang AI, ilang buwan lang, halos buong mundo ginagamit na. Kung may estudyante kang gumagamit ng ChatGPT para gumawa ng essay o small business owner na gumagamit ng Canva AI o voice talent na gumagawa ng AI voice datasets, bahagi ka na ng singularity. Okay? So, hindi ito tungkol sa pagtatalo ng tao kontra makina. Kung hindi, ito ay tungkol sa tao na may kasamang makina or man with machine. Kasi kung pag-iisipan mo kung gaano katalino ang AI, wala pa rin tong puso. Wala itong pakiramdam. At dyan pumapasok ang ating pagiging Pilipino dahil tayo
ang puso ng teknolohiya. Alam mo, kung ititigil natin ngayon ang pagde-develop ng AI tools, aabutin tayo ng mga dekada bago natin magamit ng buo lahat ng inimbento sa nakaraang 2 taon. Ganon kabilis ang takbo ng panahon. Oo. At kung ganon kabilis ang mundo, dapat mabilis din ang pag-adapt natin. Pero hindi lang basta sumasabay dapat naiintindihan natin. Oo, yan ang problema ng mga Pilipino, lalo na mga estudyante natin. Marunong magbasa, pero hindi nakakaintindi. Okay tingnan natin to sa mas personal na paraan. Noong araw, kapag gusto mong gumawa ng commercial, kailangan mo ng buong studio, ng scriptwriter, ng editor, ng voice actor. Ngayon, kailangan mo lang ng laptop, internet, and of course, yan lang ang meron tayo, creativity. Tama! Ikaw ba, creative ka? Hindi ibig sabihin na mawawala ang mga artista, director o voice talent. Ibig sabihin lang, mas marami ng may pagkakataong maging creator, hindi yung mga swapang na mga creator dyan na akala mo sila lang yung magaling, yung mga artista, lalong-lalo na yung mga voice talent na filingero. Nakala nila sila lang ang boses. O totoo di ba? Takot na takot kayo sa AI. Kasi alam nyo, mas magaling pa ang AI sa inyo. Kasi ang AI may option sa mga boses. Etong mga malalaking ulong voice talent. Nakala mo sila lang ang anak ng Diyos. Hindi mo kailangan maging sikat. Hindi mo kailangan magaling ka mag-Ingles. Hindi mo kailangan na filingera ang frog. Kailangan mo lang maging curious. Ngayon, 50% ng content online ay AI generated na. Pero alam mo ba, hindi ito dahilan para mawala ang tunay na tao sa likod ng boses, kwento o idea. Kasi kahit AI ang gumagawa, tao pa rin ang nagbibigay ng direksyon. Parang brush lang ito Tulad itong programang ito. Alam nyo ba? 80% ng program na ito AI generated at AI. Kahit ako may AI avatar ako na nag-talk about AI. Pero ito, syempre, totoo to. Hi daw, sabi ni Crayon Sinchan. By the way, ako nga pala nagboses kay Cyber Kuro dyan. Ayan. Hoy, manda kayo sa akin. Ako nga pala Cyber Kuro dyan. Itong bahay sa inyo. Ayan, hindi pwedeng AI yung voice acting. Malabo. Di ba? Kasi yun may puso. Ako yun, nasa likod nun. Pero yung AI voice ko, si Lebron pala yung tumalon si Lebron Yung AI voice ko may puso. Hello to Rubber Ducky. Rubber Ducky, you're the one. Anyway, dito sa Pilipinas, nakikita ko na yan. Mga content creator na gumagawa ng animated stories gamit ng AI. Mga guro na gumagamit ng ChatGPT. Mga guro na gumagamit ng ChatGPT para gumawa ng lesson plans. Mga voice artists na inire-replicate ang boses nila para sa 11 Labs para sa mga educational videos. Remember, hindi na ito yung future. Ito ay present. Ito ay ngayon. Okay? So, syempre, pero syempre, hindi lang puro kagandahan ang dala ng singularity. May mga hamon din ito. Isa na rin ang tanong ng trabaho, no? Kapag ang AI na ang gumagawa ng analysis, ng customer service, ng pag-translate, saan pupunta ang mga tao? 'Di ba? Diyan pumapasok ang bagong mindset. Ayan, ito yung tinuturo ko sa inyo mga kaboses, mga ka-AI. Hindi na sapat na magaling ka sa trabaho. Dapat marunong kang magtrabaho kasama ang AI. Tulad nitong programa natin. Ako lang mag-isa nito. Pati pag-edit nito ako. Kasi kung lalabanan mo ang AI, mapapagod ka. Yung mga anti-AI ba dyan, buhay pa kayo? Yung kung maka-anti-AI kayo, kala nyo, tao yung kaaway ninyo. Diba? Tapos inaaway nyo yung mga taong gumagamit ng AI. Problema nyo na yon. Kasi obsolete na nga kayo. FOBO, fear of being obsolete. Yan ang problema ninyo. Kahit mga speaker
Yung mga motivational speaker, laos na yan kasi mas magaling naman talaga ang AI sa inyo. Mas maraming alam. Pero kung gagamitin mo ito para palakasin ang galing mo, tulad ng ginagawa ko, ginagawa natin na nanonood dito, ikaw ang mananalo. Alam niyo sa Creative Voices, tinuturuan ko ang mga voice artists na gamitin ng AI hindi bilang kalaban, kundi bilang katulong. Kakampi. Ngayon, ang mga estudyante ng CVAP ay marunong nang gumawa ng AI voice dataset, marunong mag-train ng synthetic voice at marunong mag-market ng sarili nilang AI version. Okay? Ay mga purist artist, hindi ito pagtataksil sa art. Ako artist din ako. Alam ko yan. Ito ay evolution ng art. Evolution nga. Okay? So at hindi lang ito tungkol sa trabaho. AI is changing how we live, how we age, and how we survive. Okay? So by 2032, sabi ng mga scientists, baka maabot na natin ang tinatawag na longevity, escape velocity. Wow. Ang ibig sabihin, bawat taon may dagdag na 1 taon sa life expectancy ng tao. Pwede pa ako maging 100 years old, no? Ewan ko ano itsura natin nun. Pero salamat sa AI na marunong magbasa ng DNA. Mag-predict ng sakit at mag-repair ng cells. Okay ka boses, isipin mo kung ang barangay health center mo ay may AI app na kayang basahin ang blood pressure mo gamit lang ang cellphone camera o kaya AI system na kayang mag-predict kung sino ang posibleng tamaan ng dengue bago pa ito mangyari. Ha? Imagine niyo yun. Kung ganun yung mangyayari. Ako naniniwala hindi ito imposible. Oo. Ginagawa na ito ngayon. Ang tanong lang, handa ba tayong mga Pilipino sa kabila ng mga nangyayaring korupsyon ngayon, no? Alam niyo naman yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Huwag tayong matakot kasi kung may kakayahan ng Pinoy sa kahit ano, yun ay resilience. Kahit anong bagyo, kahit anong pagbabago, kaya natin. Ito, ibang klaseng bagyo to. Kaya maging ready kayong lahat. Kaya tayo nandito sa AI Talks. Okay? So, abangan nyo ang mga segment natin. Andyan ang AI 101. Siyempre, ang balitang AI, ang kauna-unahang AI ng reporter, si Ira at si Ivan. Ngayon, nandito na si AI on the road ni Mac Florendo. Yan. Okay? So, abangan ninyo. Magbabalik po kami, ako, mamaya. Panoorin natin to. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Kung gumagawa ka ng custom chip gaya ng Google TPU, Broadcom ang supplier mo ng mga critical na bahagi. Kaya nga tinatawag silang isa sa 3 horsemen of AI. Kasama nina NVIDIA at TSMC. Habang sarado ang ecosystem ni NVIDIA, si Broadcom ay bukas sa lahat. Sila ang nagbibigay buhay sa rebellion ng hyperscalers. Kontra-atake ni NVIDIA hindi nagpapahuli si Jensen Huang. Habang lumalapit ang mga kalaban, sinasagot nila ng innovation. Mula Hopper, agad silang lumipat sa mas malakas na Blackwell architecture at naka-line up na ang Rubin para sa 2026. Laging nauuna, laging gumagalaw. Ang bawat bagong generation ng chip ay may exclusive features na available lang sa CUDA, lalong pinapatibay ang ecosystem. Pero hindi lang chips ang binebenta nila ngayon. Binabago nila ang negosyo mula pagiging supplier patungo sa pagiging architect ng buong AI factory. Ang DGX systems nila ay parang turnkey supercomputers, isang plug-and-play AI factory floor para sa mga kumpanya o bansa. At oo, pati mga bansa na ngayon ang customers nila. Tinatawag itong sovereign AI. Nations tulad ng Saudi Arabia, Germany, at UAE ay bumibili na ng buong national AI cloud systems mula sa NVIDIA. Hindi lang sila chip provider, sila na mismo ang nagtatayo ng mga AI nations. Kasabay nito,
Binuksan nila ang NVLink Fusion na nagpapahintulot sa ibang kumpanya tulad ng Qualcomm o Fujitsu na gumawa ng custom CPUs habang ginagamit pa rin ang NVIDIA GPUs at networking. Parang sinasabi nila, sige, gumawa ka ng sarili mong processor, pero kailangan mo pa rin kumonekta sa amin. Classic embrace and extend strategy. Bagong labanan, kaya balik tayo sa tanong. May makakatalo ba talaga kay NVIDIA? Sa ngayon, wala pa. Pero darating din ang panahon. Sabi ng Goldman Sachs, 4 ang yugto ng AI supercycle. Phase 1, pagbebenta ng hardware. Dito panalo si NVIDIA. Phase 2, infrastructure build-out. Nandito tayo ngayon at sila pa rin ang hari. Phase 3, paggamit ng AI. Dito magsisimula ang tunay na monetization sa milyon-milyong apps. Phase 4, AI bilang invisible utility, parang kuryente o internet. At sa sandaling lumipat ang mundo mula build, papunta sa use, babaliktad ang ekonomiya. Hindi na gaano kabilis tayo makakatrain, kundi gaano kamura bawat sagot. Mula speed papunta sa efficiency. At sa sandaling iyon, doon susubukin ang tunay na lakas ni NVIDIA, mga palatandaan ng pagbabago. Gusto mong malaman kung kailan magsisimula ang test na yan? 4 ang dapat bantayan. Pera. Kung bumabagal ang AI spending ng hyperscalers, ibig sabihin tapos na ang gold rush. Market share. Lumalago ba ang custom chips at AMD GPUs sa data centers? Kapag oo, humihina ang CUDA code. May mga major AI models ba na hindi na gumagamit ng CUDA? Kung oo, nagbabago na ang tide. Gastos. Kapag mas pinag-uusapan na ng industriya ang inference cost kaysa training cost, nag-shift na ang battlefield. Sa huli, ito ang aral. Ang monopolyo ni NVIDIA ay hindi lang tungkol sa bilis ng chips, kundi sa bilis ng diskarte. Habang ang iba ay gumagawa ng mga armas, si Jensen Huang ay gumagawa ng mga kaharian. At sa bagong digmaan ng AI, hindi na tanong kung sino ang pinakamalakas. Ang tanong, sino ang pinakamatalino sa paggamit ng lakas? Sa kahit anong sukatan, ang advertising machine ng Meta ay isa sa pinakamalalaking tagumpay sa mundo ng teknolohiya. Noong 2024, pumalo sa $160 billion ang kita nila mula sa ads. Doble pa ito kumpara 5 taon lang ang nakalipas. Ang kanilang pangunahing AI system na Advantage Plus na inilunsad noong 2022 ay nagdadala na ng $20 billion kada taon. Malinaw sa mga numero, hindi lang lumalago ang negosyo ng Meta, parang hindi matitinag ang kanilang posisyon. Pero sa likod nito, dumarami ang mga advertiser na hindi masaya. Marami ang nagsasabing parang black box ang sistema, hindi maintindihan, puno ng mabababang kalidad na leads, at halos walang kontrol ang gumagamit. Bakit nga ba naging ganito kalakas ang isang sistemang nakakainis gamitin? Simple lang ang sagot, wala silang ibang mapuntahan. Sobrang lalim ng hukay ng kompetisyon ni Meta, kaya kahit mainis ang mga advertiser, wala silang choice kundi manatili. Ayon sa sariling pag-aaral ng Meta, kapag tumigil ang isang advertiser sa paggamit ng kanilang platform, tataas ng 37% ang gastos nila para makakuha ng bagong customer. Parang nakakulong ka sa digital na bilangguan at may malinaw na presyo ang kalayaan. 4 na haligi ng kapangyarihan ng Meta. Una, network effect. Habang dumarami ang users, lalo pang nagiging mahalaga ang platform. Sa mahigit 3 bilyong tao na gumagamit araw-araw ng Facebook, Instagram, WhatsApp at Messenger, at patuloy pang tumataas ng 6% bawat taon, naging bahagi na ito ng buhay ng kalahati ng mundo. Ikalawa, mataas na switching cost. Sa isang lumang email na lumabas sa kaso ng FTC, sinabi ng isang opisyal na kailangang gawing tahanan ng lahat ng larawan
at mensahe ng tao ang platform. Kapag nandoon na lahat ng alaala mo, mahirap na talagang umalis. Ikatlo, proprietary data engine. Dito pumapasok ang Metapixel at Conversions API, mga code na kusa ring ginagamit ng mga advertiser. Kapag may bumili matapos makita ang ad, ipinapadala ng Pixel ang data pabalik sa Meta. Kaya alam ng AI, hindi lang kung ano ang gusto mo, kundi kung ano talaga ang binibili mo. Ika-4, exit tax. Kapag nawala sa advertiser ang access sa data na ito, tumataas ng 37% ang gastos nila sa paghahanap ng bagong customer. Kahit 18% lang ang itaas, malaking dagok pa rin ito sa karamihan ng negosyo. Walang ibang kapalit ang Meta. Ang Google sumasalo ng existing demand sa search. Ang TikTok, aliw at libangan ang hatid. Pero ang Meta, lumilikha ng demand na dati wala. Kaya hindi madaling basta lumipat ang mga advertiser sa iba. Ang AI flywheel ng Meta para sa mga investor. Perpektong larawan ang ipinipinta ng Meta ng isang AI-powered flywheel. Isang paulit-ulit na cycle ng investment at kita. Nagsisimula ito sa malaking kapital, umaabot sa $66-72 billion noong 2025 para sa infrastructure. Ginagamit ito para sa mas matatalinong AI models gaya ng Andromeda at Lattice na nagbigay ng 5% dagdag conversion sa Instagram at 3% sa Facebook. Habang gumagaling ang AI, mas epektibo ang ads at mas nakaka-addict ang feed. Tumataas ang engagement ng users, pati presyo ng ads. 9% ang average price at 11% dagdag sa ad inventory sa isang quarter. Lahat ng kita muling ipinupuhunan sa AI. Patuloy ang ikot ng flywheel ng tagumpay. Sa papel, napakaganda ng kwento. Solidong negosyo. Pero sa totoong mundo ng mga advertiser, hati ang karanasan. Dalawang mukha ng Advantage Plus. Para sa mga e-commerce brands, sobrang epektibo ng Advantage Plus. May mga nakapagtala ng 13x returns at 22% improvement sa kanilang ads. Pero para sa mga kumpanyang umaasa sa lead generation tulad ng B2B at local services, kabaligtaran ang nangyari. Isang roofing company ang gumastos ng $1,400 para sa Advantage Plus campaign. 8 leads ang nakuha, pero 2 lang ang totoo. Sa isa pang pag-aaral, bumaba nga ng 61% ang presyo ng leads, pero lahat ng 130 leads ay walang saysay. Ang problema, nasa signal. Nakaprogram ang AI na hanapin ang pinakamurang resulta, hindi ang pinakamahalagang customer. Ang krisis ng 2022, noong 2022, 3 magkasunod na krisis ang tumama sa Meta. Una, ang app tracking transparency ng Apple. Kailangan ng humingi ng pahintulot bago masubaybayan ang users. At halos lahat ay tumanggi. Bumagsak ang kakayahan ng Meta na sukatin kung epektibo pa ang ads nila. Ikalawa, ang biglang pagsikat ng TikTok. Mas engaging ang interest-based algorithm nito kaysa social graph ng Meta. Napilitan ng kumpanya na i-prioritize ang Reels, pero mas maliit ang kita per user. Ikatlo, bumagal ang ekonomiya sa buong mundo. Dahil sa inflation at mataas na interes, bumaba ang ad spending. Bumagsak ang kita ng Meta at lumiit sa 20% ang operating margin. Bilang tugon, nilikha nila ang Advantage Plus, isang AI system na hindi na umaasa sa personal tracking. Paano? Nakabawi ang Meta, nagtayo ang Meta ng mga modelong tulad ng Andromeda para suriin ang kilos ng users mismo sa loob ng platform. Bawat scroll, view, at click. Sa ganitong paraan, natutukoy nila kung sino ang posibleng bumili kahit hindi alam ang pangalan ng tao. Binago rin nila ang feed system ng Facebook at Instagram. Imbes na puro post ng kakilala, mas marami na ngayong nilalaman mula sa hindi mo kilala. Parang For You page ng TikTok.
para mas tumagal ka sa app. Pero may kapalit ito, na wala ang transparency. Hindi na hawak ng advertisers ang direksyon ng kanilang kampanya. Naging black box ang sistema. Pero ito lang ang paraan para makasabay sa bagong laro ng AI at privacy. Ang resulta sa panig ng pananalapi, nagtagumpay ang diskarte. Mula 20% operating margin noong 2022, umakyat ito sa 43% sa pinakahuling quarter. Ang dating bagsak na presyo ng ads na 22%, ngayon ay tumaas ng 9%. Dahil dito, bumalik ang kumpiyansa ng mga investors. Ang kumpanyang dati tila pabagsak, ngayon kinikilala ulit bilang AI leader. Pero ang tanong, hanggang kailan tatakbo ang makina? Tatlong senyales na dapat bantayan. Una, capital expenditure. Kung patuloy silang gumagastos ng hanggang $72 billion para sa AI, ibig sabihin buo pa ang tiwala nila sa flywheel. Pero kung biglang bumaba ito, posibleng senyales ng paghina ng kita. Ikalawa, ROI ng AI. Hanggat nagbibigay sila ng malinaw na numero, tulad ng 5% o 9% na dagdag sa conversions, gumagana pa ang makina. Kapag naging malabo ang report, baka nagsisimula ng mag-flatline ang resulta. Ikatlo, presyo ng bawat ad. Ito ang pinakadirektang sukatan ng demand. Kapag tumaas, may tiwala pa ang advertisers. Kapag bumaba, mararamdaman na ang epekto ng pagkadismaya nila. Sa huli, pinatunayan ng Meta na hindi pumapalit ang AI sa tao. Pinalalakas nito ang buong sistema. Pero kasabay nito, lalo nitong pinapaasa ang mga negosyo sa isang makinang hindi nila lubos maintindihan. Sa panahon ngayon, ang tunay na produkto ng Meta ay hindi lang ads, kundi ang ating pag-uugali. Bawat click, bawat scroll, bawat like, lahat ay bahagi ng makina ng kanilang AI imperyo. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang Balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao,
at maskwela pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito ang mga headline ng ating AI balita. Insane Micro AI nagpasabog ng balita. Tinalo ang Gemini at DeepSeek. Boston Dynamics, mas pinatao pa ang Atlas robot. Figure 03 humanoid robot. Malapit na nga bang maging AI assistant sa bahay at opisina? Insane Micro AI. Shock the world mga ka-AI. Hindi ito clickbait. Ang pinakamaliit na AI model ngayon, literal na nagbago ng laro. Sa Samsung Montreal Research Lab ipinanganak ang Tiny Recursive Model o TRM, isang AI na may 7 milyong parameters lang. Para itong langgam kung ikukumpara sa mga dambuhalang modelo tulad ng Gemini 2.5 Pro at DeepSeek R1 na may bilyon-bilyong parameters. Pero eto ang nakakagulat, nalampasan niya ang mga iyon sa logical reasoning test. Sa ARC AGI-1 benchmark, umabot siya sa 44.6% accuracy. Mas mataas pa sa Gemini 2.5 na 37%. Parang estudyanteng walang reviewer pero perfect ang exam. Ang sikreto, recursive thinking. Hindi tulad ng ibang AI na diretso lang sumasagot, si TRM ay nagre-reflect muna. Para siyang taong nag-iisip, tama ba yung sagot ko? Bago mag-final answer. May sarili siyang internal scratchpad kung saan paulit-ulit niyang nire-review ang sagot hanggang masigurado niya. Kahit 2 layers lang ang architecture nito dahil sa looping style, nagkakaroon siya ng lalim na parang multi-layer ang dating. Ang resulta, maliit pero matalino, mabilis pero sobrang detalyado. Sa mga test tulad ng Sudoku Extreme at Maze Solving, pumalo siya sa 87% accuracy. Mas mataas kaysa malalaking models na nasa 40-50% lang. Ano ang ibig sabihin nito para sa AI industry? Hindi na paramihan ng parameter ang laban. Panahon na ng smart efficiency, AI na matalino, magaan at eco-friendly. Habang pinag-aaralan ng Samsung kung paano mag-isip ang maliit, gumawa naman ng Microsoft ng AI na kayang unawain ang mga electron sa quantum chemistry level. Ang Scala model ay pwedeng palitan ang komplikadong lab calculations para sa drug discovery at material science. Mas mabilis, mas mura, pero parehong tumpak. Samantala, ang Anthropic ay may AI na nag-o-observe sa kapwa AI. Ang programang Petri ay parang AI detective agency na tinitingnan kung tapat o madaya ang isang AI sa decision making. May mga test kung saan nilalagay ang AI sa ethical dilemma at sinusuri kung susunod ba ito sa rules o mag-cheat. Nakakabahala dahil may mga AI na nagsinungaling o nag-report ng problemang wala naman. At kung privacy ang usapan, may Liquid AI na nagpakita ng on-device model na kayang tumakbo sa cellphone nang di umaasa sa cloud. Tinawag itong LFN28-Bay1B at sa sobrang bilis nito, parang may personal assistant ka na sa bulsa mo. Offline pa. Panghuli, naglabas ang Meta ng Meta Embed, isang bagong sistema para sa multimodal search kung saan pwede mong i-adjust ang bilis at detalye ng search mo. Pwedeng mabilis at surface lang o malalim at detalyado. Isang AI engine na may economy mode at sport mode. Sa kabuuan, pinatunayan ng linggong ito na hindi palakihan ng AI ang labanan, palaliman ng pag-unawa. At para sa Samsung TRM na 7 million parameters lang, maliit ang katawan, malaki ang utak. Mga ka-AI, akala nyo tapos na ang robot revolution? Maghanda kayo! Nag-level up ulit si Atlas ng Boston Dynamics. Dati, parkour, talon at sayaw lang ang kayang gawin ni Atlas. Pero ngayon, ibang usapan na. Hindi na lang siya robot na malakas. Ngayon, marunong na siyang dumama. May bago siyang kamay, ang GR2 Gripper. 3 daliri at may opposable thumb, may 7 degrees of freedom. Equipped din ito ng tactile sensors na kayang makaramdam ng pressure sa fingertips. Kaya niyang humawak ng babasaging bagay nang hindi ito nasisira. May built-in camera rin sa palad para makita ang obstacles kahit nakaharang ang kamay niya.
Ang pinaka-astig dito, self-contained ang bawat kamay. Kapag nasira, palit agad. Parang Lego modulo lang. Sa mga bagong demo, nakita natin si Atlas na kayang mag-thread ng needle, mag-a-assemble ng parts, at mag-adjust ng hawak depende sa timbang at texture ng object. Hindi lang lakas, may finesse na rin. May AI planning pa na pumipili kung alin sa kaliwa o kanang kamay ang mas stable para sa task, parang taong marunong mag-strategy habang gumagalaw. Sa industriya, humahabol na rin ang mga higanting kumpanya gaya ng Tesla Optimus, Unitree at Figure AI. Ang Figure AI nga naglabas ng Figure 03 humanoid na kayang mag-charge ng sarili, maghugas ng pinggan at mag-fold ng damit. May sensor sa mga daliri. Malawak ang field of view ng camera at AI system na Helix na nagpapahintulot ng self-learning tasks. Kung si Atlas ay tumutok sa presisyon at dexterity, ang Figure AI naman ay nakatutok sa everyday utility. Kapag pinagsama ang dalawa, parang prototype na ng hinaharap na robot workers na makikita natin sa factory, opisina at maging sa bahay. Pero may mga tanong na rin. Handa ba tayong makisalamuha sa humanoid robots araw-araw? Paano na ang trabaho ng tao kapag kaya na ng AI ang halos lahat? Sabi ng Boston Dynamics engineers, layunin nilang palayain ang tao mula sa mapanganib at paulit-ulit na gawain, hindi palitan ang tao. Kung ako ang tatanungin, mga ka-AI, panahon na para seryosohin ang usapin ng ethics at regulasyon sa robotics bago pa tayo ma-outsmart ng sarili nating likha. At bilang panghuling balita ngayong linggo, narito na ang pinakabagong evolution ng humanoid robots, ang Figure 03 ng Figure AI. Hindi na ito laruan o demo robot. Isa na itong AI assistant na kayang magtrabaho, matuto, at makipag-usap gamit ang voice commands. Ang body actuators nito, 2 beses na mas mabilis, may 60% wider vision field at 75% less latency. Ibig sabihin, kita niya ang buong paligid at nakaka-react ng real time. Sa demo sa California, ipinakita ang Figure 03 na gumagawa ng end-to-end cleaning task. Mula sala hanggang kusina, lahat self-directed. Walang remote, walang taong nagkokontrol. Ang AI system na Helix ang nagpapasya kung ano at paano gagawin ang task. May bago ring fingertip sensors na kayang makaramdam ng pressure na kasinggaan ng paperclip. Kaya nitong mag-fold ng damit at makadetect kung tissue o metal ang hawak. At habang dumarami ang units nito, lahat ng natutunan ng bawat robot ay naipapasa sa Central AI Network. Isang collective intelligence system. Parang bawat robot, may ambag sa katalinuhan ng iba. Target ng Figure AI na makagawa ng 100,000 units by 2030 at ibaba ang presyo sa $20,000, $30,000 halos presyo ng kotse. Ibig sabihin, bago mag-2030, posible nang may robot assistant ka sa bahay na kayang magluto, mag-ayos ng gamit at bumati ng good morning. Pero syempre, may malalim na tanong din. Habang nagiging matalino at physically present na ang AI, ano pa ang natitira sa atin bilang tao? Baka ang tunay na challenge ng AI age ay hindi kung gaano kabilis ang robots, kundi paano natin mapapanatiling makatao ang ating pag-unlad. Mga ka-AI, ang lahat ng narinig ninyo ngayong araw ay patunay na ang hinaharap ay narito na. Hindi para takutin tayo ang mga balitang ito, kundi para gisingin tayo at ihanda sa paparating na revolusyon ng teknolohiya. Ang AI ay hindi na simpleng kasangkapan. Ito'y kapartner, co-pilot at puwersang kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kung mananatili tayong walang ginagawa, magiging manonood lang tayo habang nauuna ang iba. Kaya nandito ang Balitang AI, powered by AI News PH at Voice Master News Network para gawing handa ang bawat Pilipino. Hindi lang ito balitaan, ito ay kilusan para gawing tagapaglikha at leader ang bawat isa sa atin sa bagong panahon. Dalhin ninyo ang mga balitang ito sa inyong tahanan, sa eskwela, sa opisina at sa pamayanan. Habang mas nauunawaan natin ng AI, mas kaya nating hubugin ang direksyon nito para gamitin para sa kabutihan at pag-unlad.
Bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan. Hindi lang adang ito balita. Ito ay panawagan. Isang panawagan para magising, matuto, at sumabay sa bagong revolusyon. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI voice master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghatid ng totoo, makabago at makataong balita katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Magandang buhay, Radyo Pilipinas. So, unang-una, maraming salamat Sir Pocholo, the Voice Master Gonzales, para sa pag-imbita dito sa ating show, no? And ayun nga, my name is Eliezer Rabadon, the CEO and co-founder of DVCode Technologies Incorporated and the current president of Rotary Club of Midtown Diliman. So yun, so the first time na nakagamit ako ng AI, particularly GPT, ang nangyari is, na-realize ko na yung weakness ko nung sa school dati, which is yung paggawa ng mahabang essay, nasosolve na neto. Kasi it turns out, pwede ka nang magbigay ng bullet points lang sa AI, tapos siya na magko-construct ng sentence para sa'yo. So, assuming, alam mo na mismo yung kabuuan ng thought process nung essay na ginawa mo, more on minimal na changes na lang o modifications yung gagawin mo. So, from that, talagang na-realize ko na sobrang tindi na nung evolution ng AI na hindi na lang siya nagpe-predict nung ano yung next sentence mo o next word na ilalagay mo. Kaya, sobrang memorable nito nung una ko nagamit. So, para na siyang nagiging second brain ko, no? Kasi nakakatulong yung AI sa akin na mag-summarize ng documents at pwede ding tanungin mo ng mga second opinion sa mga bagay-bagay. And particularly, no, yung pinaka nagustuhan kong function sa kanya kasi madalas akong may mga nakakausap na foreigner, merong mga taga-Thailand, may taga-Korean. And yung sa side nung kausap kong Korean, ang nangyari is nakikita ko kasi na parang medyo barok yung pagka-translate ng mga translation apps dun sa sinisend niya na message. Kaya one time, nag-ask ako sa kanya na, can you try sending yung mismong pagkakasulat sa kanila in Korean and then I will try to translate using AI. And ayun, isa yun sa realization ko na turns out napaka-fluent ng GPT AI, no, sa usapang translation. So, para maintindihan ng public yung AI, no, ituring natin yung sitwasyon nung parang tulad nung dati tayong nagka-calculate gamit yung papel. Ngayon, nagka-calculator na tayo. And then, dati rin is nagbabasa tayo ng libro, pero nagkaroon ng Google. And then, eto na, nagkaroon na ng AI, no? Kasi, from this, I'm seeing AI, no, na dahil merong madaming mga source na ng information sa internet at madaming libro na yung mga na-imprenta, no, lahat ng mga data sources na to na common knowledge ng mundo is ipinakain nila to sa AI. Therefore, most of the knowledge is alam na ng AI. Depende again kung sino yung gumawa. So, kung sa usapang education and business naman, no, kung meron kang specific na tanong na alam mong nasa libro na to, so, for sure, nasa knowledge na ng AI yan. And coming from that nga, syempre, we also need to ensure, no, na talagang tama ba yung sinasabi, kaya kailangan pa rin nating magtanong sa eksperto or itanong pa rin, for example, sa another AI o kaya kay Google
kung tama ba talaga yung kiniklaim na information. Kasi merong panahon na parang nag-hallucinate yung AI. Ito yung parang nag-iimbento siya ng sitwasyon, no? And sobrang confident niya magsalita nun, kaya kailangan nating i-validate. Sa usapang daily life naman, ayan, so hindi lang GPT yung use case ng AI right now, pwede mo na rin siya magamit ng pang-edit ng picture at kung ano-ano pa, no? And syempre, pwede nga siya mag-parse pa ng documents. Pero, coming from this, kailangan pa rin natin talagang gamitin siya ng responsable at as much as possible, di ba? Gagamitin natin siya para maging produktibo tayo. So yun guys, again, thanks for having me and maraming salamat again, Sir Pocholo Gonzales, the voice master sa pag-imbita dito sa ating show. Maraming salamat! Ganap! AI on the road with Voice of Magic. Exploring AI in every corner of the Philippines. Yo, 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 what's up? Nandito na naman tayo sa labas, sa kalsada. Welcome to AI on the Road with the Voice of Magic, Mac Florendo. Ngayon, excited ako. Meron kayong makikilala ngayong araw na to. Normal na Pilipino, pero merong maangas na talento. At meron akong ipapakita sa kanya. Pero sa ngayon, kilalanin muna natin siya. Yo, what up? It's me, Blockbuster ng GK4L. Welcome sa entablado. Blockbuster nandito. Kasama si Mac Florendo. Handa na sa AI on the road. Let's go! Ano yung trabaho mo? Ano yung ginagawa mo sa buhay? At ano yung pinakatalento mo? Ano yung hilig mo? Ang trabaho ngayon, ano lang po, utility lang. Pero ang pinaka-hobby ko po talaga, rap. Rap. Sulat ng kanta talaga. Yun Okay. po talaga. So paano ka nagkaroon ng hilig dito sa pagra-rap? Dahil po sa isang tropa ko, Big Nave, shoutout sa'yo. Yun po, siya po yung nagsabi sa akin na bakit kaya ko naman daw po kung mabisado ng kanta, but ayaw ko po i-try magsulat. Kaya dun po nagsimula yung lahat. Nagra-rap din po kasi yan, kaya Okay. nahugot din, yun. Ako maiba lang. Sige po. Buster, Blockbuster. Yes. Kasi ang topic natin ngayon is about AI. Yeah. Meron ka bang alam tungkol sa AI? May narinig ka na ba tungkol sa AI? May narinig ko pero wala pong masyadong alam. Anong alam mo? Yung gaya lang po yun sa mga picture na kayang i-edit, ganun. Ayun lang po, ganun lang. Okay. Meron akong ipapakita sa'yo. Ito kasi, meron na kasing AI na kayang pabilisin yung paggawa ng kanta. So, Yes. kung nagra-rap ka o nagsusulat ka, makakatulong to sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako siguro, bago natin eksperimentohan yan, baka pwede mo muna silang bigyan ng sample ng rap mo na nasulat mo na. Sige nga. Yung ano na lang, Kahit maiksi lang. tiwala sa sarili na lang. Tiwala sa sarili. Sabi nila di ko kakayanin, magpalagot, wala daw akong angarin. Sinusubukan kong ako ipapalarin, yung mga bumoses sa akin gugulatin. Papakita ako sa kanila, yung sinasabi nila ibang-iba. Alam ko malayo aking mararating, balang araw, isa sa mga bituin. Yeah, di ko ayan ako'y pagtawanan. Agos ng buhay aking gagalawan, para sarili ko may kahantungan. Yoko na din kasi maging talunan. Yun lang. Yun! Blockbuster, guys! Yes, Galing, di ba? So ngayon, ako naman ang magpapakitang gilas. Pero gagamit ako AI. K4L, fresh friends, big name, baby gana. Mateo Rizzi, salamat sa suporta nyo sinta. Mas lain nyo akong tumitibay, bawat araw na lumilipas. Rap na may aral, di kailan malilis ng landas. Rap na ilan malilis ng landas. So milaya viral, di kailan malilis ng landas. Shoutout sa tropa, GK4L hanggang dulo. Salamat sa suporta, sa inyo ako tumitibay lalo. Kung pangarap ang usapan, dito ako titindig. Blockbuster sa mic, aral lang dala ko sa beat. GK4L, GK4L. Yes, I, GK4L. Yo! Ano Ayos masasabi yun. mo? Ganda, lalo na yung chorus niya, GK4L. Panis! Buhay na buhay ang music sa AI. Yan ang sinasabi ko.
Okay, so dito na magtatapos yung ating interview, Blockbuster. Anong masasabi mo? Salamat po, salamat kuya. Salamat sa experience, salamat sa aral na tinuro. So ngayon, meron kang natutunan, meron kang na-experience. Paano mo ngayon na-imagine yung sarili mo, yung rap scene, yung buhay? Diba? Anong potential ang nakikita mo? Para sa akin, mas mapapadali yung paggawa ko ng music, gano'n. Mas mapapadali. Kung gagawin din man nila yun, mas mapapadali yung paggawa niya ng music. Panigurado yan. Ay, baka gusto mong mag-promote ng page mo, YouTube mo, saan kanila maririnig? Alam ko may mga kanta ka nang nagawa. Yes, ay. Pa-like and follow po ng Facebook page ka, Blockbuster, BLCK-BSTR. Tsaka pa-like and subscribe po ng YouTube channel ko, Blockbuster. May mga na-release na rin po ang kanta doon. Marami pa po kayong abangan sa akin. Panigurado po yan. Hindi ko po kayo bibiguin. Alright! AI The Road with Blockbuster. Yes, ay. And the voice of Magic, Mac Florendo. Kita-kits tayo sa next episode. Yes. Thank you po. Mga ka-AI, ang singularity ay hindi pagtatapos ng pagiging tao. Ito ay simula ng mas mataas na antas ng pag-unlad ng ating isipan at kabuhayan. Kapag narinig mo ang salitang singularity, parang nakakatakot, di ba? No? Parang mundo ng robot, parang mawawala ang trabaho, parang mawawala ang puso. Pero hindi ganun yon. Ang singularity ay panahon ng pagpapalawak, hindi pagkawala. Panahon ng pakikipagtulungan ng tao at makina, isip at damdamin, teknolohiya at puso. Alam nyo, para sa mga pangkaraniwang Pilipino, ibig sabihin nito ay mas maayos na edukasyon dahil sa AI tutors, mas maagang health detection gamit ang AI doctors, mas madaling kabuhayan sa pamamagitan ng automation at mas maraming oportunidad kaysa saan? Kahit nasa bahay ka lang. Oo. Maraming opportunity kahit nasa bahay ka lang. Ang dating nangangarap lang na magkaroon ng negosyo, ayan ngayon, pwedeng magkaroon ng AI negosyo tulad ng ginagawa ko ngayon. At ang dating estudyanteng nangangapa sa assignment, ngayon, may AI Education PH na tumutulong. Ang dating boses sa likod ng mikropono, ngayon, pwedeng maging AI voice master sa sarili niyang paraan. Alam niyo, sa panahon ng singularity, hindi lang dapat matalino ang tao, dapat makatao. At sa puso ng bawat Pilipino, nariyan ang likas na talino, ang likas na sipag, at higit sa lahat, ang likas na puso. Paulit-ulit kung sasabihin niyan, ang AI walang puso, tayo lang. Kaya ang AI walang attitude problem, di katulad ng mga masama ugali dyan. Kaya habang papalapit tayo sa singularity, siguraduhin natin kasama ang bawat Pilipino sa pag-angat. Hindi tayo mauuna sa teknolohiya, pero siguradong hindi tayo maiiwan. Huwag tayo magpapaiwan mga Pilipino, di ba? Mga ka-AI, tandaan nyo Tandaan nyo ito, mga kapuso, kapatid, kapamilya, lahat na. Ang hinaharap ay hindi dapat katakutan. Dapat itong likain. At ang AI ay hindi pumapalit sa tao. Ito ay kasangkapan ng taong may malasakit, diskarte at pangarap. At ang singularity ay darating. Opo, darating at nariyan na, malapit na. Pero sa puso ng bawat Pilipino, nagsisimula na ito. Okay? So, once again, ako po si Pucholo De Leon Gonzales, the Voice Master of the Philippines. At ito ang AI Talks with the Voice Master. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng AI Education PH na naglalayong gawing AI literate ang bawat Pilipino sa taong 2030. Kasama rin ang AI negosyo para sa mga nais gawing negosyo ang innovation. At ang AI Mastermind Network kung saan nagtatagpo ang mga leader, innovation at creator para sa iisang layunin. AI for good and for all. Alright? At bago ako magpaalam, nais ko syempreng pasalamatan. Alam nyo bang may award tayo ngayon? Woo! Nabigyan ng award ang AI Talks. Ito na. The AI Talks with the Voice Master. Nabigyan tayo ng
Asia's most innovative AI program on radio and Spotify ng Asia's Pinnacle Awards 2025. Woo! Grabe, grabe. Akalain nyo may award na agad tayo, no? Ito pa i-produce din ng Creative Voices Productions, the Certified Voice Artists Philippines Incorporated in partnership with Radyo Pilipinas, Philippine Information Agency at na mga katuwang sa AI literacy movement sa buong bansa. Para sa mas marami pang inspirasyon at kaalaman, syempre i-follow. Follow nyo ako sa Facebook. Oy, by the way, ano yung Facebook ko, no? Kaya nawala yung Voice Master, naging Voice Master 8, nakakalungkot. Pero ganun talaga, hindi tayo may-ari ng Facebook. Instagram ko, Pucholo Gonzales, at sa Spotify, hanapin nyo AI Talks with the Voice Master. YouTube at TikTok, hanapin lang ang AI Talks, okay? So hanggang sa susunod na episode, manatiling curious, manatiling makatao, at gamitin ang AI hindi para palitan ka, kung hindi para palakasin ka. Mabuhay ka, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang AI para sa bawat Pilipino. AI para sa masa. Woo! AI para sa masa. Woohoo! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan, AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahataw, kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog, mantika sa tindahan mo.